Narito na mga kapare ko ang isa sa pinaka-exciting na phone ngayon taon in terms of budget level segment, which is the Infinix Smart 20. Bale, binili ko to sa Shopee and yung presyo niya nung nabili ko is 4,638. Bale, nasa 5,046 yan using our YouTube tab link na makikita nyo dyan sa description or dyan sa description ng PPT. Nakakuha tayo ng at least 1,000 pesos na discount nung ginamit natin yung link na yun. And look at that, ito yung makikita nyo 5,460, naging 4,638 na lang. And yung reason ko bakit ko ito binili, para sa akin, lahat ng mga budget phone na na-release ngayon 2026, I think ito na yung isa sa pinakasulit sa kanila or pinakasulan currently. And tara, unbox natin at pag-usapan yung specs at gagawa natin ito ng full review sa main channel, kaya abang-abang. Bale, yung link nito mga kapare ko, ilalagay ko yung link sa description. Kaso nga lang, wala pa ako nung special link, which is the YouTube tab affiliate link na pwede nyo magamit dyan sa description down below dahil hindi pa siya available dito sa pare ko First Look Tech. Pero, don't worry, magkakaroon na rin tayo niyan sa mga susunod na buwan or araw or linggo, I don't know. Pero yeah, at the moment, kung gusto nyo makabila ng merong 1,200 discount, pwede nyo i-access yung isa kong video, ilalagay ko na lang yung link dyan sa description down below para alam ninyo kung saan pwede makabili. Pero kung ayaw nyo naman, gusto nyo direct, ilalagay ko na lang din yung link ng shop na pinagbilhan ko nito dyan sa description down below also. Bale, unbox natin siya. Pagdating sa packaging, almost the same lang ng mga budget phones na nakita natin so far. Walang masyadong special, pretty common. Tanggalin na natin dito. Yun, look at that. Then kapag open natin, yung unang-una agad natin makikita dito is yung ating Infinix Smart 20 unit. By the way, yung color na nabili natin, which is yung available na lang na umorder ako sa kanila, is itong ating color black. Mamaya mas pag-usapan natin yan. Set aside muna natin. Then sa loob nito, kahit na budget phone to, kompleto pa rin tayo. Meron tayo ditong charging adapter and charging cable na kung hindi ako nagkakamali 10 watts. Kasi kung hindi ako nagkakamali yung gantong style ng charging adapter is 10 watts lang. Nandito yung ating mga paperworks. Yan. Then, makikita na natin dito yung ating included jelly case. And look at the jelly case. Actually, gustong-gusto ko na yung mga gantong style ng jelly case ngayon. Although the color is default, kagaya na nakikita natin sa mga phones na review natin and also in-unbox before. But yeah, the quality ay nandun para sa isang 5,000 pesos po. Anyway, set aside muna natin itong mga to. Yan. Now, pag-usapan natin itong ating unit itself. Bale, tingnan natin yung design niya. Alisin lang natin to. Bale, pagdating sa design nito, look at that. Meron tayo ditong two-tone color design. Bale, meron tayong matte back finish. And then, meron tayo ditong glossy sa may kanyang camera bump. And actually, ito is just a design or holographic design ng camera bump. Hindi po siya elevated. Flat po yan. The same siya nga nung nasa Infinix Note Edge na kaka-unbox lang natin o so kakagawa lang natin ng review. And yeah, look here. Completely flat yan. Talagang medyo ginalagyan lang nila ng design para magmukhang elevated. Pero yeah, wala siyang bump dyan. Completely flat. And in terms of comfort test, yeah, pwede. Now, pagdating sa kanyang camera ba, for sure, isang camera lang gumagana dyan. I don't know, wala akong masyadong alam sa specs niya at the moment. But yeah, pag nireview na natin to, mas makakapagbigay ako sa inyo ng in-depth detail about dito. Pagdating sa kanyang design, for my first impression, minimalist as possible, and yeah, ang gandang tingnan. Now, setup ko muna and then pag-usapan natin yung mga pwede nating asahan sa loob. Bale, kakatapos lang nating setup at yung unang-una ko napansin nung inopen ko itong phone na to hindi na tayo dito naka teardrop notch. Unlike sa ating Spark Go 3 na medyo disappointed tayo dahil nga naka teardrop notch design pa sila dito. So dito kahit na medyo makapal yung bezel natin sa ilalim, which is the same ng Go 3, mas okay siya tingnan kasi nga hindi na siya mukhang budget phone kung ako yung tatanungin dahil talagang kapag teardrop notch, alam natin pang budget phone or budget phone talaga yung phone na yun. Medyo hindi tayo okay pagdating sa Go 3 but in terms on this device, goods the good. Now, ang isa pa sa pinaka nagustuhan ko dito is almost the same lang sila ng presyo ng Go 3 pero yung configuration ng storage kaya na itong ibigay is 4128 unlike sa 464 lang ng Go 3. So, definitely in terms of price, mas okay itong device na to. Kung hindi ko nagkakamali, mas mahal lang to ng 500 pesos or almost the same lang siya ng Go 3. So, ganun pa man, syempre, worth it yung add din nyo ng 500 pesos dahil nga mas malaki yung storage na kaya niyang ibigay. Anyway, pagdating dito sa kanyang specification, actually, medyo drop down lang tayo ng konti. Naka-Helio G81 Ultimate tayo dito. Bale, yeah, just a basic combination pagdating dito sa ating pagdating dito sa ating Smart 20, which is hindi naman din ako masyadong nabigla dahil nga budget phone, wala naman ako inaasahan na Snapdragon sa gantong. Wala naman ako inaasahan na magandang chipset sa gantong presyo, kaya goods pa rin yan for me. Nga pala, meron na rin tayo ditong 5,200 mAh battery capacity, which is decent na rin para sa isang budget phone. Di naman tayo makakita dito ng
7,000 plus milliamp hour battery capacity para sa ganitong presyo. Pero dahil nga nagiging new norm na yung mga big batteries, I hope kahit sa budget level segment, mabump up nila tong part na to kasi kayang-kaya naman ng mga brands. Next naman, pagdating sa kanilang operating system, actually dito ako natutuwa dahil naka Android 16 na tayo dito, which is the latest at hindi siya Android Go version. Most likely kasi para sa mga punan nandito sa ganitong presyo, Android Go yung ginagamit. Natakil ko na rin yan sa Spark Go 3 review natin and nakakatuwa lang na hindi na nila ginagawa yon. Ang ginagawa nila, sinasalpakan na nila to ng complete Android version, which is wala na tayong magiging compromise pagdating sa ibang mga application or games sa madalas nating nilalaro. And isa pa sa nagustuhan ko dito, naka XOS 16 na rin siya. Kung napanood na ninyo yung review natin sa ating Infinix Note Edge, masasabi ko doon na yung ating XOS 16 talagang fluid at magandang talagang fluid and also maganda yung magiging experience natin pagdating dito sa device ito. And yeah, smooth naman siya kung ako yung tatanong in terms of navigation. And speaking of navigation is meron na tayo ditong 120Hz, which is nice. And dito rin natin mapapansin na smooth yung pag-navigate natin dito sa device ito. Pero gusto ko lang linawin na syempre, hindi pa rin ganun kagandahan yung chipset na ginamit. Kaya may mga part din talaga na medyo delay siyang i-open or something. So marami akong mga gustong i-testing dito. Gusto kong i-testing yung camera. Gusto kong malaman yung overall capability ng G81, although nakita na natin yan noong 2023. Pero syempre maganda pa rin malaman kung kaya ba rin pa mga ipagsabayan ng Helio G81 Ultimate or ng Helio G81 ngayong 2026. So kung interesado kayo dyan, abangan ninyo yung full review. Marami tayong pag-uusapan sa phone na to. At gusto ko rin malaman kung ito na nga ba yung magiging best budget phone natin, at least pagdating sa under 5,000 pesos price range ngayong 2026. So kung interesado kayo dyan, pag-usapan natin yan sa full review. Yun lang guys. Peace!